Taguig naman, nagkatensyon sa isang evacuation center ng pagsarahan ng gate ang isang kongresistang may dalang ayuda para sa mga nasalanta. Ayaw po ako papasukin! Ayaw po ako papasukin! Okay, ito na po kami! Sir, wala naman po. Respeto lang po. The motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. Walo ang patay sa pinagsamang pananalasa ng Bagyong Karina ng nagdaang Butchoy at hanging habagat. Hanggang ngayong umaga, baha sa maraming lugar sa Metro Manila. Lumala naman ang baha sa Malabon at Navotas dahil sa nasirang floodgate. Nagmisto ng ilog ang palibot ng palengke ng Malabon. Epekto ito ng nasirang North Caloocan Navigational Gate na sinabayan pa ng high tide. Heavy rains triggered floods in several areas in Metro Manila on Wednesday morning, July 24. Repacking of approximately 10,000 family food packs of the Department of Social Welfare and Development or DSWD is carried out daily at the National Resource and Operations Center in Pasay City. From Monday to Friday, volunteers from the Members Church of God International or MCGI assist in this effort. However, due to the large number of people affected by the recent monsoon and Typhoon Karina, the repacking of family food packs needs to be expedited to quickly distribute them to those in need and to replenish relief items at DSWD warehouses. Naglunsad ng relief operations ang mga may bahay ng mga senador sa mga sinalanta ng Bagyong Karina at ng habagat sa Marikina City kahapon. Sa Taguig naman, nagkatensyon sa isang evacuation center ng pagsarahan ng gate ang isang kongresistang may dalang ayuda para sa mga nasalanta. Git ng lokal na pamahalaan sa kanila dapat muna idaan ang mga ayuda. Nagkaroon ng tensyon sa isang evacuation center sa Fort Bonifacio matapos tanggihan si Taguig Representative Pami Zamora na mamigay ng relief goods para sa mga biktima ng baha noong Huwebes, July 2. Sa isang video post sa Facebook, makikita si Zamora at ang kanyang mga tauhan ay nasa labas ng gate ng isang evacuation center sa Taguig, na nakikiusap para papasukin sila upang mamigay ng tulong sa mga evacuees na naapektuhan ng Super Typhoon Karina at ng habagat. Gayunpaman, ay hindi sila pinayagan. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng pamahalaan ng Taguig na ang kampo ni Zamora ay pinagbawalan na makapasok dahil ang lahat ng mga donasyon ay dapat munang iproseso ng City Social Welfare and Development Office. Sa kanyang depensa, sinabi ni Zamora noong Biyernes na walang kinalaman ng politika sa kanyang pagbisita. Ipinahayag ni Zamora na wala daw siyang oras o gustong maglaro ng politika. Ang gagawin lang daw nung araw na iyon ay mag-distribute ng DSWD relief packs. Sabi pa niya na galing daw yun sa gobyerno, bayad ng mga buwis, at hindi tama na harangan dahil lamang sa politika. Binigyang diin niya na dahil ang mga relief goods ay nagmula sa DSWD, at hindi ito dapat ituring na mga donasyon. Giit pa niya na nanggaling pa yun sa national agency na DSWD at yun ay tax-funded services. Si Zamora ay dating nagsilbi ng 3 termino bilang konsehal sa Taguig. Lubog sa baha ang ilang distrito sa Taguig dahil sa malakas na pag-ulan kaya napilitang lumikas ang mga residente. Nanawagan si Zamora para sa pagkakaisa upang tugunan ang mga alalahanin ng publiko sa panahon ng pagsubok at isantabi ang politika. Siya ay bahagi ng makapangyarihang pamilya Zamora mula sa San Juan. Nakasaad sa administrative order ng DSWD noong 2021 na maaaring magbigay ng tulong ang mga mambabatas kapag naaprubahan ng regional director. Gayunpaman, dapat pang pamahalaan ng mga tauhan ng DSWD ang pamamahagi. Hindi pa sumasagot si Zamora kung may kasama siyang opisyal ng DSWD. Pinangunahan ng Senate Spouses Foundation Incorporated ang pamamahagi ng relief goods sa mahigit 2,600 residente. Naroon sa relief operation sina SSFI President Heart Evangelista Escudero, Kat Pimentel, Evelyn Villar, Nancy De La Rosa at ilang opisyal ng Marikina City Government. Kabilang sa mga natanggap ng mga Marikenyo ang bigas, canned goods, tinapay, vitamins, hygiene kits at ilang gamit pang kusina. Nagbigay rin ang organisasyon ng timba at mga panlinis ng bahay na maaaring magamit sa pag-aalis ng putik na iniwan ng baha. Una nang ikinasa ang outreach bilang paghahanda sana sa balik eskwela sa susunod na linggo. Pero dahil sa biglaang kalamidad,
minabuti na lang ng foundation na gawin itong relief operations. Sa kabila ng iniwang pinsala ng habagat at ng bagyong Karina, desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ituloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes, July 29. Ayon sa Pangulo, hindi dapat maantala ang pagkatuto ng mga bata. Pero nilinaw rin niya na desisyon pa rin ng mga school head kung kakayanin nilang simulan ang pasukan sa Lunes. Batid niya kasi sa kanyang pag-iikot na maraming paaralan ang pinasok ng putik at napinsala. Sa tala ng Department of Education, aabot na sa 70 eskwelahan ang nasira sa 7 na rehiyon sa bansa. Kakailanganin ng 630 billion pesos para sa pagkukumpuni ng mga ito. Sa Taguig naman, nagkatensyon sa isang evacuation center ng pagsarhan ng gate ang isang kongresistang may dalang ayuda para sa mga nasalanta. Gate ng lokal na pamahalaan, sa kanila dapat muna idaan ang mga ayuda. Sa cellphone video na ito na pinost sa Facebook, makikita ang nakaitim na babae na si Taguig 2nd District Representative Pami Zamora sa labas ng gate ng isang eskwelahan sa Fort Bonifacio, Taguig. Ginawang evacuation center yan matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Mamimigay sana siya ng ayuda pero Ayaw po ako papasukin! Ayaw po ako papasukin! Okay, ito na po kami! Sir, wala naman po. Respeto lang po. sa huli hindi napasok ni Zamora ang eskwelahan para mamigay ng ayuda. Nang makausap ko naman ang isang staff sa loob ng eskwelahan na tumangging humarap sa kamera, ito ang sinabi niya. Kanino order lang daw na hindi siya papasukin? Yung sa DSWD dyan, local na lang natin sila magsusupply. Pero ano nga daw yung protocol? Bakit ang ayaw magpapasok? Ayun nga, siguro, ano muna sila? Coordinate pa. Ayon naman sa mga residente, sana pinayagan na lang ang ayuda mula sa kongresista. Mali yun, dapat pinapasok dapat. Bakit? Dapat may bigay yung mga ayuda na bibigay ni Pani. Sayang yung ayuda. Aba, tulong din po yun sa nabaha. Kami nga po nagpalista doon, wala naman kami nakuha eh. Nag-evacuate din kami. Sa pahayag ng Taguig LGU, lahat ng donasyon ay dapat tanggapin at dumaan muna sa City Social Welfare and Development Office. Inaayos pa raw kasi ang pamimigay ng relief goods sa mga apektadong residente. Bago pa man daw magpandemya, ganito na ang kalakaran. Hindi pinapayagan ng Taguig City ang sino man o anumang grupo na dumiretso sa evacuation center para maipamigay ang ayuda. Hindi lang daw ito sa Taguig, pati raw sa iba pang government offices. Sagot naman ni Congresswoman Zamora, wala siyang panahon para sa pamumulitika. Gusto lang daw ng kanyang opisina na maghatid ng tulong. Dagdag pa ni Zamora, DSWD relief packs ang kanilang ipamimigay na galing sa gobyerno at buwis ng taong bayan. Hindi raw tamang harangin yan dahil lang sa politika. Base naman sa Administrative Order noong 2021 ng DSWD tungkol sa pamimigay ng food and non-food items sa mga mambabatas para sa ayuda, aaprubahan muna ng Regional Director ang request ng mambabatas. Pero DSWD personnel ang mamamahala sa pamimigay ng ayuda sa mga benepisyaryo, kasama man o hindi ang mambabatas. Hindi pa sumasagot si Congresswoman Zamora kung may kasama siyang tauhan ng DSWD nang sinubukan nilang maghatid ng ayuda sa nasabing eskwelahan.